Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, search and rescue operations inilipat na sa search and retrieval sa MBCA Amehara. Siyam na katao nawawala pa rin. Tourism promotions na may larawan ni Secretary Cristina Frasco ipinatatanggal na. Bagyong Basyang papalapit na sa Eastern Mindanao. Signal number 1 itinaas sa Surigao. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan. Ngayon, Opisyal nang lumipat sa search and retrieval phase ang Philippine Coast Guard o PCG kaugnay ng pagkawala at paglubog ng MBCA Amehara noong January 19. Matapos ang 16 na araw na walang karagdagang survivor na natagpuan. Sa press conference nitong Pebrero 3 sa Coast Guard District Southeastern Mindanao, sinabi ni Commodore Philip Soria na tututok na ang operasyon sa pag-recover ng debris at mga labi ng nawawalang sakay. Ang Amehara ay bumiyahe na may 12 pasahero at 4 na crew, ngunit iniulat na nawawala makalipas ang biyahe nito. 6 na bangkay at isang survivor na crew pa lamang ang nare-recover habang siya mga nanatiling missing. Nagtulong-tulong ang Philippine Navy at PCG sa pag-deploy ng air at surface assets at mga mangingisda sa search and rescue operations. Ayon sa PCG, maliit na ang tsansa ng buhay na makuha, kaya prioridad na ngayon ang dignified recovery at paghatid ng malinaw na sagot sa mga pamilya ng biktima. Ipinag-utos ni Tourism Secretary Cristina Frasco sa lahat ng regional offices ng Department of Tourism o DOT at mga lokal na pamahalaan na alisin ang promotional materials na mayroong pangalan at larawan niya. Ito ay matapos punahin sa pagdinig sa Senado kahapon ang umano'y paggamit niya sa tourism programs at marketing materials ng DOT para sa kanyang self-promotion, kabilang ang isang magazine feature sa Japan. Ayon kay Frasco, inatasan na niya ang pag-takedown ng mga materyales at ipinagbawal na rin ang paglalagay ng mga streamers na may kanyang pangalan. Sa kabila nito, muling itinanggi ni Frasco ang alegasyong self-promotion dahil aniya hindi naman siya tatakbo sa anumang national position at sadyang madalas lang siyang makita dahil siya ay nagtatrabaho. Muli rin itong iginiit na ang pag-feature sa kanya sa isang Japanese magazine ay unauthorized at walang pahintulo, kaya nakipag-ugnayan na siya sa naturang publication upang humingi ng paliwanag. Itinaas na ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 sa Surigao del Sur at silangang bahagi ng Surigao del Norte dahil sa bagyong Basya. Bandang alas 10 ng umaga nitong Miyerkules, namataan ng Tropical Depression 735 kilometers silangan ng Hinatuan, Surigao del Sur. Taglay nito ang lakas ng hangin na umaabot sa 55 kilometers kada oras at pagbugsong hanggang 70 kilometers kada oras at kumikilos patimog kanluran sa bilis na 15 kilometers per hour. Inaasahang lalakas pa ang Basyang at magiging isang tropical storm ngayong araw. Base sa forecast track ng ahensya, posibleng unang maglandfall ang bagyo sa Eastern Mindanao mula bukas ng gabi hanggang sa Biyernes ng umaga. Kaugnay nito, nagbabana ng direktiba ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC sa lahat ng opisina ng disaster management na maghanda sa epekto ng bagyong Basya. Para sa Kidlat News Channel, ako si Renzel Lenon, nag-uula. ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.